Good morning mga ka-90s. Another day, another activities na naman tayo ngayon mga ka-90s. Dito pa rin tayo sa Boracay. So kung kahapon ay nagpunta tayo sa Station 1, so ngayon pupunta naman tayo ng Station 3. Alright? Alright, so nandito tayo ngayon sa Station 2. This is the location of our hotel. So kahapon nagpunta tayo ng Station 1 up to Diniwi Beach, and also dun sa sinasabing ni Manny Pacquiao. So ngayon naman dito tayo sa kabilang side. So this is Station 3. So doon naman tayo pupunta hanggang doon sa Secret Beach. Alright, nandito na tayo sa beach. Ayan. So doon tayo sa beachfront maglalakad. Again, low tide na naman. Medyo mababaw yung tubig dito. Tahimik na naman ng mga restaurant, ng mga resto bar. It's 7 o'clock in the morning. So tama-tama lang to. Parang na rin tayo nag-exercise dito by walking nga lang. So ayan, low tide na naman dahil umaga pa. Ayun yung mga lumot. Ha? Sige na daw yan. Tara, balik na tayo. Daming ganap dito eh. Sarap talaga mag-jogging dito sa pero okay lang, naglalakad lang naman tayo. Parang dahil tayo nag-exercise nito. Paboritong model. Daming lumot oh. Ayan po. Dito ang kapal ng lumot dito sa tubig. Ayan.
Dahil sa mga lumot na yan, no, medyo may naaamoy ka na. Dahil makapal nga yung lumot, naaamoy mo yung amoy. Ibang iba itsura na ito Boracay sa umaga at sa gabi. Kasi sa umaga buhay na buhay yung beach, sa gabi buhay na buhay naman yung mga resto bar and restaurant. Mapipil mo talaga dahil siyempre yung ingay sa yung mga lightnings sa gabi, ramdam na ramdam mo yung yung buhay sa gabi, yung Boracay. Mas marami rin tao sa gabi kapag ka naglalakad ka. Nakita mo naman doon sa ibang videos natin. Pero syempre dahil umaga pa, siguro yung iba ay nagpapahinga pa nga dahil gawa ng sa gabi sila lumalabas. So, katulad natin, sa gabi nagpapahinga na tayo dahil nakakapagod yung araw eh. Hindi na tayo nagpupuyat ng gusto. Right, so mas maganda yung i-experience natin yung Boracay. Yung ganda nito, yung pwede mong i-experience. Kaya hindi namin ginagawa yung hopping. Ang sa ulo yan eh. So, syempre iba-iba naman tayo ng gustong i-experience. Advice ko nga lang pala sa inyo mga 90s, kung pupunta kayo dito huwag kayo magsusuot ng alam mo yung parang mga distrap na mga sandals katulad ng ginamit ko. Grabe, torture na torture yung pa ako. Ngayon bumili pa ako ng ibang tsinelas. Mas maganda yung yung mga disipit, ganun. Puro sugat na yung aking paa dahil doon sa distrap na na yun, sandals na yun. So ngayon nahihirapan ako maglakad dahil puro sugat yung aking paa. Anyway, so yun lang naman para hindi na mangyari sa inyo yun. Magbaon kayo ng chinelas na disipit, mas maganda yung ganun. Or kung saan komportable yung paa nyo, hindi kayo masusugatan. Okay, kapal lang lumot. Dito yung maraming lumot kaysa dun sa station 1 eh. Dami oh. Kasi yung lumot na makapal na nakita natin doon na yata sa bandang papuntang Dini Beach na. Yung patulad ng nadaanan natin kanina na nangangamoy na yung tubig, sobrang dami ng lumot. Pero hanggang station 1 dun sa Willis Rock wala gaan. Makita nyo naman, panoorin nyo yung ibang videos natin yung pagpunta natin sa Dini Beach, makikita nyo naman yung itsura niya. Anyway, wala namang masamang epekto yan sa balat natin. Yun nga lang kapag sobrang kapal kasi may amoy na. Kahit na kahit na mapunta sa katawan mo, madikit sa balat mo yan, wala namang problema. Kasi hindi ka naman dyan maliligo eh, katulad niya, no? Diba? Hindi ka naman mismo dyan maliligo. Pupunta ka dun, no? Katulad ng ibang naliligo na. Ayun o, nandun sila. Doon sa part na walang lumot. Diyan lang naman yan dahil tinatangay nga ng alon papunta sa gilid. So diyan sila naiipon katulad nito. Ayan. So kapag ka high tide,
hanggang dito yung tubig niya pagka high tide. So dito na naiiwan yung mga lumot. Then merong ibang naiiwan sa tubig. So nakikita ko yung pupuntahan natin, layo po, yun, no? Layo pa doon po sa ano, secret beach kung tawagin, at not so secret na. Kasi dami nang nakapunta ron, eh. Under construction dito. Pero syempre wala naman makakapigil sa atin, eh, na mag-swimming dito sa beach ng Boracay, eh. Diba? Kahit may lumot pa yan, makikita nyo kung gaano karami tao rito. Yun nga lang ang problema, dahil hindi natin na-experience yung ano, white sand, diba? Dahil syempre may mga lumot, nakokoberan nila yung white sand. Hindi natin na-experience yun. Anyway, ganun pa rin naman talaga ang gagawin natin, kundi maligo lang. Ligo, activities, mag-explore dito sa Boracay. Siyempre, hindi naman tayo palagi-lagi napupunta rito. Kaya sulitin na lang natin, di ba? Ibig na yan, andyan na yan, eh. Enjoy na lang natin kung ano yung meron. Alright, so nakarating naman na tayo dito gabi. Kahit nung ibang araw, ibang first night natin dito, nakarating na tayo sa site na to. This is going to station 3. I don't know kung station 3 na ba to. Problema nga lang dito sa mga lubot kasi balabas daw to last week of March, April and May. So, di ba, yun yung araw, yun yung panahon ng maraming bakasyon, lalo na sa mga eskwela. Siyempre, yun yung mga panahon na po pwedeng gumala ang tao, ang mga estudyante. Masarap gumala, gawa nga ng bakasyon month. So, yun lang talaga. Kasi sabi nga nila, kapag gusto mong pumunta rito nang walang lumot, magpunta ka ng mga buwan na October, November and December. Up to February. Sa mga mga naka-experience sa atin, dahil April ngayon, kaya yan, abutan natin yan. So mamaya pagbalik natin, doon naman tayo sa may side ng mga restaurant, daan, babalik. Siyempre, dito naman tayo papunta sa beach, sa secret beach. Kaya dito sa beach dumadaan, sa beach front. Ayan. Training na naman sila.
meron na namang ano, siguro ano to, mga nagbabangka, yung katulad ng nakita natin kanina. Morning routine sila, morning exercise. Ayan. So nasa na ba tayo? I am sure station 3 na tayo. So may grupo dito ng ano mga nagpi-frisbee. Ayun, hindi natin hindi ko lang alam kung sila yon. Hindi natin nakikita ngayon kahit ng mga nakalipas na araw, hindi natin sila nakikita pero ang galing nun ang galing. Hindi matagal na namin gustong gawin mag-frisbee pero hindi namin matutunan. Dito ang daming tao. Okay. Dito sa gawin na to walang masyadong lumot to. Ayun, walang masyadong lumot. Kita naman sa video kasi yung pangpang, diba? Walang lumot sa pangpang. Oh. This is station 3 na ha. Station 3 na to. Okay. So ganun din naman. Okay, so may experience din pa rin naman yung ganda ng Boracay. Kasi may mga area talaga na walang lumot. Tulad nga dito sa station 3. Walang lumot lumot makikita mo doon sa station 2 hanggang station 1. Sa mga mag-activity nga pala, dito rin yung isang ano nila, docking station ito. Kasi yung isa nahandun sa don't think kung station 1, parte pa ng station 1 yon, pero yung isa nandito. So mamaya mag-activity nga pala tayo, doon tayo sa station 1. If I'm not mistaken, sa station 1 tayo. Yung docking station nila nandun. Namun tayo tubig. Ayan. Layo pa nung keyhole ay nung keyhole nung ano. Layo pa ng Secret Beach. Doon pa. Kaya tayo dito sa taas. Kasi may hirap na maglakad nakapaling yung ating paglakad. Dito tayo para pantay. Ayan. So ditong area na to, dito ka po pwedeng magpa-register kung gusto mo mag-activity. Anong activity pa man yan, land tour, island hopping. Ay, hindi ako sigurado kung yung land tour hawak nila pero yung island hopping so pwede rin naman. So siguro meron din iba-ibang klaseng activity na offer ng Boracay. Diyan kayo magpaparegister sa lugar na yan. Legit yan, kaya mas maganda dyan na lang kayo makipag-transact. Anyway, marami nga pala kayong may experience na ganon. Pagpunta nyo dito, maraming kakausap sa inyo, maraming lalapit sa inyo, mag-o-offer ng mga activities, or don't know kung maging komportable kayo doon. Pero kasi kami hindi although sa mga nakakausap namin mukhang ano naman, pero mas pinipili namin yung security and safety.
At kaya kahit na maraming lumalapit sa amin, maraming kumakausap na nag-o-offer na mas mura, mas pinili pa rin namin yung doon sa lehitimong mga tao talaga. Kaya nga anong may ipag-usap sa akin at nag-offer sa akin, tinanong ko agad siya, connected ba siya doon sa yung kaninang tinuro ko sa inyong registration area, kasi marami yan, nakakalat yan pero meron naman yung iba, may mga uniform. So yun yung mas magandang entertain niyo ito kayo makipag-usap, kasi yun nga, makikita nyo kasi may mga agency yan at tanungin nyo na lang din kung ano yung mga presyo nila. Tapos syempre doon kayo sa mismong registration area makikipag-transact, doon kayo magpipill up ng mga form, doon kayo magbabayad, so para masigurado yung legit yung mga nakakausap ninyo. Okay, so ganun lang talaga. Hindi po pwedeng sige lang ng sige, mas mababa yung sa kanya, sige mas maganda na yung tayo komportable tayo doon sa ating mga ginagawa. Kasi syempre dito tayo para mag-enjoy, hindi para maka-experience ng hindi magaganda, di ba? So, hindi ko naman sinasabing masama yung mga ganon, pero syempre lahat tayo ganun ang gusto, di ba? Experience natin yung ganda, saya at ng isang lugar, di ba? Maiwasan natin yung anumang aberya, di ba? Alright, ayun, nakikita ko na yung Secret Beach. Dogo! Ito ay mga aso pagka maliliit bata pa, harot. Dito kasi marami na rin bangka. Marami ng bangka dito na naka-park no? Ayan. Tsaka dun ando sila. Tuwa si Dogo. Daming puno ng dito. Kagaya na sa Station 1, sa dulo ng Station 1 maraming puno. Dito rin sa Station 3 marami rin puno. Ayan. So karamihan sa mga bangka or halos lahat ng mga bangka nahan dito. Siguro tinatawagan lang sila kapag may activity silang gagawin, mapupunta sila doon sa docking station, pero most of the time nandyan lang sila kasi yan yung area nila. Bistro. Ayun na yung Secret Beach, oh. Nakikita ko na malapit na. May landa ang pag
Hakbang na lang. Alright. Diba? Linis oh. Malumot man, konting-konti lang. Ayun. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan oh. Konting-konti lang yung lumot. Yan lang. Yan, maganda na yung area doon. Ay, hindi bakas barangay. Ito mong ex. So before ko makalimutan, baka kasi maging busy na eh. So before ko makalimutan, gusto ko lang mag-shoutout kay Mr. Archie ng Julius Italian Resort. Kung kami naka-accommodate ngayon sa napaka init na pagtanggap and the best service. So thank you and sa mga staff ganun din, salamat sa inyo at mababait na mga staff, lagi kang ginigreet. And also sa Julius Boracay Italian Resort, salamat. Alright, so sa mga gustong magpunta rito sa Boracay, try to visit yung Julius Italian Resort and tignan nyo rin. At dun sa location naman, magandang location din naman yung Julius Boracay Italian Resort kasi station 2 siya, and then ilang minuto lang, hindi ko lang nabilang kung 2 minuto ba, eh nasa beachfront ka na. So malapit na malapit lang din. And then at the other side naman, eh malapit ka rin sa sa mismong main road, and also madali lang naman din makita. Yun nga lang, medyo maliit nga lang yung Eskinita, ayun yung dinadaanan. So, hindi katulad ng iba, pero hindi, accessible naman. Tsaka talaga naman ganun eh. Yung iba maliliit lang na talaga ang daanan eh. Anyway, ganun pa rin naman, dahil maglalakad ka pa rin naman papunta dun sa mismong resort. At yun lang, try to visit Julius Boracay Italian Resort. Tsaka yung place ang ganda, at kung may mga kasama kayong bata maganda rin kasi may pool, mayroon silang sariling pool. So kung hindi kung medyo mainit at ayaw nyo maligo sa beach, doon kayo sa mismong pool. Alright, lapit na tayo. Ayun, nakikita ko na wala na masyadong tao rito. Kukunti na lang ngayon. Ito na yung pinakadulo nitong Boracay Beach. Lapit, no? So kahapon, separate video yun yung kahapon yung ginawa natin. Eh nagpunta naman tayo dun sa may kabilang side. So kung nakaharap ka sa beach, dun sa right side ng Boracay Beach, eh dun tayo nagpunta kahapon. Kasama ko si Mami. Eh sa sobrang layo na pinuntahan natin, hanggang doon sinasabi nilang resort ni Manny Pacquiao na sira-sira na, eh napagod siya. Sumakit yung mga paa, kaya hindi na natin siya kasama ngayon. So syempre tayo, eh hindi naman natin sasayangin yung pagkakataon
Kaya kahit medyo masakit yung paa natin dahil sa mga sugat, sa mga paltos, eh gagawin pa rin natin to. Sabihin nyo na siyempre content yan. Hindi, siguro second na rin yun doon sa mga talagang kinakarin yung pagbablog. Sa atin hindi, kasi sinishare natin tong experience natin to para doon sa iba. Okay, di ba? And also para sa ano na rin, memories na rin. Yun naman yung purpose natin sa pagbablog eh, para nare-record yung ating mga memories, yung ating mga ginagawa sa buhay, lalong lalo na pagkasama mo pamilya mo. Napakagandang bagay nun na pwede nating balik-balikan, di ba? Kahit yung mga kahit na matatanda sila, may mga sarili na silang anak, or may mga apo na tayo, minsan sa buhay nila nagawa nila yon. Kasi sa mga bata hindi pa yon masyadong iniisip, hindi pa nila yung masyadong iniisip. Iba na kasi kapag matanda ka. Pag matanda ka na, marami ka ng bagay na siniseryoso eh. So sa atin, para sa atin, seryoso to. Gumagawa tayo ng memories. At pagka malalaki na sila, pwede nilang balik-balikan, pwede nilang panoorin. Gugulat na lang sila, napunta pala tayo dyan. Sabi na, experience pala natin yan. Di ba? Pwede mong balik-balikan yun. At pwede ka makilala ng mga inapo mo. Ay, di ba? Grabe, parang ang layo na nung iniisip ko ha. Anyway, so ganoon naman talaga eh. Kasi syempre, hindi katulad noon, di ba? Okay, may mga picture, makikita natin sa ano. Pero ngayon hindi. Nakikita natin to, balikan lang natin sa YouTube. Di ba? Kung gumagawa ka ng YouTube, in-upload mo sa YouTube yung mga videos mo. Di ba? Pwede natin yung balik-balikan kahit kailan. Okay, so ganun yung ginagawa natin. Gumagawa tayo ng video, nag-upload tayo sa YouTube para dun nga, para sa memories natin. Na yung iba, sabihin nyo, hindi naman lahat yan hindi naman lahat yan mga bakasyon o gala. Marami tayong ginagawang ibang video, sinisingit natin yon kasi hindi naman tayo araw-araw or every month na nakakapagbakasyon, nakakagala. So yung iba ginagawa natin, yung mga DIY, ayan, sinishare na rin natin yan kasi para yung iba magkaroon ng idea kung paano gawin ang mga bagay-bagay, di ba? At saka hindi tayo monthly na nakakagala, kaya sinisingit natin yung ibang video para hindi naman, diba, masyadong matagal yung gap pag nag-upload tayo. Alright, nandito na tayo. Okay, hindi natin namalayan, nandito na tayo. Eto yung Secret Beach. Eto, so meron daan dun eh. Pero dito tayo dadaan sa butas na to. Okay, this is the Secret Beach na tinatawag. Okay, medyo mataas naman, kaya hindi mo kailangan yung muko. Yun nga lang dito sa area na to. Ito, yan, kailangan may muko. And eto na. Ito na. Dami rin dito, may mga resort pa dito. Ayun, may mga resort pa dito. So tayo, punta lang tayo hanggang doon sa side na yon. Dito very na to, napakakunti na ng taong nandito. Alright. Ayan. So hanggang dito kaya pa natin makapunta. Sipag nila, oh. Wawali sila, maglinis sila ng ano. So hanggang dun. Ayun.
Punta nga tayo dito. Uy, yung diaper oh. Grabe, nakarating dito yung diaper. Yung ba naligo sa beach na naka-diaper? Ayan. Okay. Dito kasi mabato na. Ayan. Bato. Yung mga rock formation na. Tapos hanggang doon na lang. Ayun. Ito na, hindi nga kaya pumunta doon sa kabila. And ano ba naman ang gagawin mo doon? Bakit pupunta ka pa? Alright? So ayan. Ito yung other side. Yung left side. Yung left side ng Boracay Beach. Pag nakaharap ka sa mismong dagat. Alright, so tingnan natin kung makapag-picture tayo. Okay, try lang natin. Okay. Alright, so makapagpa-picture tayo ng isa sa rock formation. Then balik na tayo. Okay. So dito pa rin tayo dadalan. Alright. Gusto mo dumaan, pwede rin doon, pwede rin doon. Gagapang ka nga lang. Okay. This is it. Sige, selfie lang tayo dito. So we're done na. So yun, nakarating na tayo doon. Ngayon, uwi naman na tayo. Balik na tayo. Okay? So doon na ako magbibideo doon sa lugar kung saan may mga restaurant na. Kasi dito wala naman tayo masyadong makikita rito eh. Kasi nakita nyo na rin naman to kanina. Nakita nyo na rin naman to kanina. Papunta pa lang tayo, diba? Ayan. Okay. So ikakat ko na lang to muna ang video para hindi masyadong mahaba. And then continuous na lang tayo dun sa area kung saan ay may mga hotel and restaurant. Okay. Alright, so nandito na tayo sa area. Maraming mga hotel. Pero tignan nyo na lang kung ano yung magugustuhan nyo. Station Y Boracay. Meron palang Station Y Station X, Station Y. Okay. Ano to? Kayana Boracay. Ayan. Okay. Kayana Boracay. Signature Boracay Blue. And what else? What we have here? Alright. So dito medyo nakikita ko parang maliliit yung mga hotel na nandito. Boracay Beach House. Boracay Beach House.com. Okay. So again, doon sa mga gusto ng katahimikan, this is Station 3. It's much better Sundown Restaurant. At kung gusto nyo ng magmuni-muni, ayan, dito kayo. Walang ingay, walang mga tindahan na souvenir. Dito sa Station 3 yun. So kanina tinignan natin yung oras kung oras tayo nagsimula mula dun sa Secret Beach Hole. At titignan natin yan hanggang sa makabalik tayo ng Red Coconut. Gaano katagal yung ating ilakad. Alright, so ano to? Alright, ayun, Bipad Hotel. Ayun, ito naman Spiral Hotel, Sir Albert Spiral Hotel. Neptune Dive Center. At gusto yung mag-diving, pwede rito. Ito kayo pwedeng lumapit.
Biseca. Highland stop. Ciao. Yasuragi Relaxation Spa. Ayun na mas go. Galing. 357 Braga Bistro. Bistro Dos Amis and Congas Restaurant. Ang ina-offer nila is Thai food. We serve only the best. Waiting area. Kaya ito, Signature Boracay. At may nadaan na tayo kanina, Signature Boracay. Blue Coral Resort. Kaya rich. Mamma Mia. Mamma Mia. Ikat from Cocoloko. Cocoloko. Villa Camilla. Caemilia. Caemilia. Alright. So kailangan pala nating bilisan para makabalik na tayo kagad kasi may pupuntahan tayong activity, pero hindi pa naman yun activity actually. Ano pa lang yun, magpaparegister tayo for our activity today. So 8 yun, ano na, quarter to 8 na eh. So wala natin bilisan para mabalik tayo agad kasi naghihintay na si mami. Ganda rito, grabe kung ganito yung ano mo, bakuran mo. Ay nako, kahit saang lugar dyan makakatulog ka sa lamig. Daing buko. Ano to? Sandals Inn Boracay and Tita Mags Grand Blue Beach Hotel. Medyo minibilisan lang natin lakad para makabalik tayo agad. Grand Blue Beach Hotel. Okay, Marson. Ito yung Marson, nakita ko na to sa ibang vlog eh. Marson. Nakita ko na yan. Maganda daw dyan. Sa, I think 4,000 yata a night. Ocean Club. Kitchen. Wala ko lang yung Hello. Hello.
Area and Sian Post. Bawa ka dyan. Boracay Breeze Thai Restaurant o Diving Studio. TGH The Grill House. (7-Eleven) this 7-Eleven ano yun? Liit pala ng 7-Eleven dito. Liit. Hindi ko alam kung ano sila, bakit may harang daw, parang wala. Ay, wala na. 8 Mandarin Trillo 8. Medyo malayo pa tayo. Ondus Iceland. Agimat Crabs. Boracay. Peña Sands. Sunsides. Ito yung famous Sunsides Cafe. Kaya doon sa Station 1 meron din yan, Sunside Cafe. Golden Phoenix Hotel. Dami ng tao. It's about 8 o'clock na in the morning. Ang dami ng tao. Nabasa na sila. Yung iba nagbe-breakfast. Victoria Karen. Cositas. Wala po yan. Extend 1 more week, sir. Cositas de Boracay. Under construction dito. Ito, Cafe Maruha. This is Cafe Maruha, located at Station 3. Casa Pilar Beach Resort. Okay, dami ng tao. Kanina wala dyan. Doon dumaan tayo sa beach. Wala tayo nakikitang mga tao. Ito meron, syempre meron, pero konti lang. Paradise Garden. Food Festival and Seafood Market Hub. Oh, welcome to Bob. Ah, ito pala yun, Bob. Bob. Yan yan. Ay. Papalik niyo po dito, Paraga bali lang. speedboat na rin po. Bilisan na natin. Bilisan na natin. Bamboo Beach Resort. Andox. Grabe, ang daming branch ng Andox dito. Yung
Okay, so hindi aircon yung unbox nila dito. Dun sa kinainan natin kahapon, may area ng air condition yung restaurant nila. Orange Corner, Sea View, Boracay. Ano istorya naman? Sensis. Sensis. Sunset Drinks. Ito lang ah. Beach Hub. Sensis. Hilton. Ay, masarap po. Boracay Galleria. Okay, dito tayo bumili ng tubig. Meron din daan dyan. So, medyo malayo pa tayo. La Carmela de Boracay. La Carmela de Boracay. Hen and Palm Beach. Grabe, ang daming branch ng Henan dito. Yapon ko kaya nila po sa iyo. Kung isa yun mo. Salamat sa puso ko ha. Ito yung mga buhay na buhay sa gabi ng mga resto bar, restaurant na maingay. Pero ngayon tahimik sila dahil umaga. Nakim. Wala kayong pasama. Anahata. Anahata. Cherish Grill. Cherish Grill. All-time favorite restaurant. Lapat ko na bilan. Pila ko. Isa ka gino. Mandarin Bay. Mandarin Bay. So dyan natin try mag-lunch. Lunch buffet. Cheers.
Hindi kita bata yung mamala, kung hindi dyan halin dyan, may iwa mating solo. Henan Regency, ha? Kita nyo, di ba? Kanina, Henan yung dinaanan natin. Eh. Henan na naman. Happy siya. Okay. So ito, nadaanan naman na natin ito kagabi. Para sa dalawang gabi na nag-dinner tayo. Para pasingin nyo yung kaibahan niya sa umaga at sa gabi. Alright, so siguro tatapusin ko na yung video dito. Hanggang dito na lang mga 90s kasi masyadong mahaba uli ito. And gagawa na lang tayo ng another or separate video para sa ating activity. Alright, so enjoy the video and see you soon sa iba pang mga video. Alright, bye bye.